Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, cheese bumaliktad na. Hala, iniwan ng mga kasama. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtre-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong si Senator Risa Hontiveros, iniwan na ng mga kasama. Ito po mga kababayan ang balita ayon po kay Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Sabi niya po dito, alam mo, naaawa nga ako kay Senator Risa. Naaawa talaga ako sa kanya. Alam ko na kampanya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng kanyang sariling block na independent block. Ngayon, mag-isa na lang siya. I heard na mag-isa na lang siya. So yan mga kababayan, bakit nga ba mag-isa na lang si Senator Risa Hontiveros? Gayong nandyan naman po si Kiko Pangilinan at Bam Aquino na alam na po natin na matagal na po silang magkaalyado. Dahil sa balitang makikiisa, di umano itong si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino sa majority block, mga kababayan. So isa rin po sa nakikita natin, and this is only my opinion, maaaring ayaw ng kanyang mga kasama na madamay sa kanyang kinahaharap na issue. Itong kanyang kinaharap na issue patungkol po kay alias Rene na bumaliktad na, di ba? Si alias Rene po ay witness na Risa Hontiveros against Kibuloy, Duterte and Vice President Duterte. Yan po ang isa na nakikita natin. Baka, teka lang, baka iniisip na, teka lang, baka madamay tayo dyan sa panunuhol, dyan po sa panunuhol ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang testigo at pagtatanim ng mga peking witness. Nako po. Sa bagay, may rason po sila para iwanan itong si Senator Risa Hontiveros. Nako. Paano na lang ito ngayon mga kababayan? Di ba? May pangarap, may ambisyon po si Senator Risa Hontiveros na maging presidente sa 2028. Nako. Mukhang bumagsak. Binagsakan po ng langit at lupa itong si Senator Risa Hontiveros. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Sabi naman po dito ni Attorney Rowena Guanzon, basahin ko po muna yung kanyang post about po ito Senate Blue Ribbon. Sabi po dito, the Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations of the Senate of the Philippines, or more popularly known as the Blue Ribbon Committee, is the Senate committee tasked to investigate alleged wrongdoing of the government, its officials, and its attached agencies, including government-owned and controlled corporations in aid of legislation. That is the primary purpose of the suggestion of new laws or proposals of amendments of existing laws. So sabi po dito ni Attorney Rowena Guanzon, dati-rati lagi natin naririnig ang Senate Blue Ribbon Committee. Oo nga sa mga pag-iimbestiga ng mga anomalya sa gobyerno, lalo na dyan sa customs at mga ahensya. Pero ngayon tila wala tayong naririnig. Sana yung susunod na chairman ay may tapang na kayang isiwalat ang mga kalokohan sa gobyerno dahil mas
malala ngayon. Tama mga kababayan, palakpakan po natin ha. Kung ano, dati mga kababayan, no, palagi nating naririnig ang Blue Ribbon Committee investigating this mga kung ano-ano dito. Dapat nga ngayon di ba? Dapat ngayon ang Blue Ribbon Committee ang nangunguna sa pag-iimbestiga dito po kay alias Rene at kay Risa Hontiveros, no? Dahil ito po ay napakalaking napakalaking issue, no, about the accountability of public officer, mga kababayan. So, yan, ano po ang inyong masasabi dito? Tama ba si Atty. Rowena Guanzon na hindi na po natin naririnig ang Blue Ribbon Committee dyan po sa Senado? No? Sana nga po mga kababayan, magdilang anghel din po itong si Atty. Rowena Guanzon at sinasuggest niya po kasi na si Senator Atty. Rodante Marcoleta, di ba? Si Senator-elect Rodante Marcoleta ang maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Para may makatikim naman ng mga opisyal ng gobyerno, halal man o hindi, dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Alright, ano po kanyang masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong balita. Nako. Sabi po dito mga kababayan, Supreme Court cancels oral argument on Maharlika Investment Fund. Nako. Ayon po sa batas PH, Maharlika Fund's oral argument canceled. Just in, the Supreme Court has announced the cancellation of the oral argument on the petition questioning the constitutionality of the Maharlika Investment Fund of the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Initially scheduled for today, July 8, 2025. We confirm that the oral argument on Maharlika Fund case originally scheduled for tomorrow. July 8, 2025 have been canceled yan mga kababayan. Ganito na lang tayo. Wala na tayong pag-asang makita ang katotohanan dito po sa likod ng Maharlika Investment Fund na ito. Ang balita pa naman natin, napakamahal po ng sinisweldo ng CEO na namumuno dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. Sana lang ay hindi mabankrupt, no, yung Maharlika Fund na yan sapagkat pera po ng taong bayan ang ginamit dyan mga kababayan. Ngayon nawalan na po tayo ng pagkakataon na marinig man lang kung ito ba talaga ay constitutional or unconstitutional itong Maharlika Fund na ito. Dahil kinanseled na po ng Supreme Court ang oral argument patungkol po sa investment fund na ito. Ay nako, mukhang hindi pumapanig sa taong bayan ang pagkakataon. Alright, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? At ito, Claire Castro, posibleng masibak. Abay, congratulations. Claire Castro nanganganib na mawala bilang press officer. Jose Castro nanganganib na mawala matapos ang pagpapalit ng PCO chief. Naniniwala ba kayo? Sa palagay ko, kahit sinong PCO chief dyan, malakas ang kapit ni Jose Castro, di ba? Nanganganib na mamaalam sa Malacanang si Presidential Communication Office PCO Undersecretary Claire Castro matapos ang pagkakaalis kay Jay Ruiz bilang pinuno ng nasabing ahensya. Pinanitan si Ruiz ng dating mamahayag. Eto, mamamahayag na rin ulit na si Dave Gomez. So, kayo po ba ay naniniwala na itong si PCO Castro ay posibleng mawala dito sa Malacanang matapos ang pagpapalit ng liderato sa PCO? This is only my opinion mga kababayan. I think mahirap pong mawala or masibak itong si Castro dyan sapagkat kung gusto nilang sibakin si Castro noon pa
Di ba? Dahil hindi na maganda ang ginagawa ni Castro, hindi nagpapaganda ng imahe ni President Bongbong Marcos si Castro. Bagkus ito ay pinasasama pa ang imahe ng presidente. Pero bakit ganun, no? Pero bakit noon pa man ay hindi na sinibak itong si Castro? Mas una pang sinibak yung chief kaysa tuloy dito kay Castro. Ibig sabihin lang ito mga kababayan, ay matindi po talaga ang kapit ni Yusek Castro sa Malacanang, sa administrasyong ito. At nakikita rin naman natin na talagang gamit na gamit, no, ng administrasyong ito si Yusek Castro to talk about Duterte every day, every single day mga kababayan. Nako. Ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto pasadahan din po natin ito mga kababayan. Sabi naman po ni Castro, sa ngayon po dahil mismong pamilya niya nagsabi na okay ang dating Pangulong Duterte, ang kailangan na lang po siguro ay exercise. Diyos ko po. Hindi nagpakita ng pagkabahala ang Malacanang sa kondisyon at ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng pahayag ng dating asawa nito na si Elizabeth Zeberman na butot balat na umano ito. Mag-exercise ka lang daw dyan, former President Duterte. So, what do we expect? No? What do we expect dito kay Castro sa sasabihin ni Castro, no? Ang gustong-gusto nga nito mawala na si former President Duterte. Di ba? Ngayon pa ba sila mag-aalala? Ngayon pa ba sila mababahala sa kalusugan, sa kalagayan ni former President Duterte? I think they don't care. They don't care about former President Duterte, mga kababayan. Yan lang po ang masasabi ko. Okay, ito pa mga karibyo natin. Bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong si Castro. Claire Castro sa mga bashers, mga garapata. Aba, tinawag po mga garapata kung ituring ni Palace Press Officer. Attorney Claire Castro ang kanyang mga bashers lalo na sa social media. Mga garapata daw kayong lahat, tayong lahat, no? Garapata lang kay Claire Castro. Ano ba ang may tuturing natin kay Castro? Sa akin personally, ang masasabi ko, basura. Basura po si Castro ng Malacanang, no? Kayo mga kababayan, ano ba ang sa tingin nyo ang maitatawag ninyo kay Castro? Maliban po sa basura. Kasi parang basura talaga ang nito eh. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, garbage in, garbage out. Basura nga. Mga kababayan. Pero ang tawag niya naman po sa ating lahat ay garapata. Tama lang, nagarapata kami sa paningin mo. Kasi talagang kami ang magpapakati. Sa bawat mga salitang sinasabi mo. Alright? Babalik at babalik yan sa'yo. Okay, ito na mga kababayan. Pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction nitong mga pahayag ni Senate President Escudero. Matinding patutsada sa PBBM admin. Ito, ang title nga, Chase Escudero may patutsada kay PBBM. Ito yung issue na di nila maipaliwanag. Ito, posted by Jennifer C. Sierra. Pakinggan natin tungkol sa mga orders, mga smugglers, at tungkol sa pinagbabawal na gamot. Bakit mo wala akong nakitang nahuhuli? Maraming nireid ang pulis sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasanampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa butigero? Maliwanag, hindi naman sila may-ari doon. Sa durog na ganoon din, yung driver lang, nagatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi ko sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. So, ano ba ang nangyayari kay Senate President Escudero? Akala ng marami nung una, sunod-sunuran siya sa Malacanang. Ngayon,
mabibigat yung ganyang mga pahayag. Sunod-sunod, mga mahuli ng customs, police, boros pahinanti man lang. Wala ngang nakakasuhan eh. I'm sorry baka hindi ko lang namomonitor. Hanggang huli lang, hanggang mga hoarding, smuggling, 2 years ago, sona ng presidente, yan ang sinabi niya. Smugglers and hoarders, your days are numbered. Ano yung days? Years pala? Nandyan pa rin. Bago lang na, kaya ba yun, last week, may post nakita ko, bagong customs commissioner, Nepomuceno. Kalimutan ko na yung dati. Ariel Nepomuceno ata. And then, another post, yung bagong customs commissioner, 6 ata ang sinibak niya na mga matataas na opisyalis sa Bureau of Customs. Sabi ko, wow, salamat naman. Sana tutuhanan na ito, na linisan ng administrasyong ito ang customs, kasi napakahalagang role ng customs. Yun yung collection na unit natin para, kasi mas madami ang gastos ng gobyerno kaysa yung income. So kung matino ang ating Bureau of Customs, talagang makakolekta ng hustong buwis at naiiwasan yung mga palusot, malaking bagay. Kaya good luck sa ating bagong Customs Commissioner sa kanyang hangarin na linisan ang bureau na ito. So, bigas naman. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.